Okay mga tropa, meron tayong parcel na dumating kanina na dapat kahapon dumating pero hindi siya dumating kahapon kasi nagkamali ng deliver yung courier na itong parcel na to. Nagkamali siya ng address na pinagbigyan kaya na-delay. So normal lang naman yon na tao lang din nagkakamali, ano. Pero ayan, napansin ko ngayon ko lang din nakita bukas na tong parcel. Ayan, siguro tinignan nung pinag-deliveran ni Kuya doon sa maling address. Kaya binuksan, no. Pero common sense, no? Kung alam mong hindi naman sa iyo yung parcel at wala ka namang in-order na parcel, tapos pag chinik mo yung label dito sa ilalim yan, mayroong label yan, yung mga details, makikita mo naman na hindi sa iyo yan, hindi nakapangalan sa iyo or whatsoever man, na wala kang idea, hindi ka naman umorder sa Shopee ng mga ganito, dapat hindi mo na rin bubuksan, di ba? Di ba? Kasi magtataka ka rin bakit may parcel ka hindi ka naman umorder, di ba? Pero wala, nangyari na yung nangyari. Ayan, binuksan nung pinag-deliveran siguro, kaya ayan, nakabukas na siya. Siguro tinignan ko anong laman, tapos siguro nakapa niya sprocket, kaya yun, hindi na siguro pinag-interesan, kaya tsaka medyo mabigat. Ayan, so buksan na rin natin ang tuluyan para makita rin natin kung kompleto pa yung nandito. Kasi ngayon ko lang din i-check yung parcel na to na na-delay ng na-delay. Delay lang pala, kahapon lang naman Ayan, check natin kung kompleto kasi dalawa to So ito para sa ating Yamaha YTX 125. Dahil lang ating Yamaha YTX 125, yung oras na to 1 year na sa atin yung YTX 125 natin sa mga oras na to. Kasi panigurado tong video na to, matagal to bago ako may upload. Kasi ngayon ang petsa natin ay October 30. October 30 na ba? October 30 ngayon, 2023. Bukas, October 31. Yan. So, bali ano yan October 22, 2022, nakuha ko yung YTX 125 natin. Bali, 1 year and 1 week na sa atin yung Yamaha YTX 125 na yan. Anyway, mabalik tayo dito sa ating binubuksan. Ito yung parts na in-order ko sa Shopee. Ito, brake lever ng yung pangkanan, brake lever, kasi sa kaliwa na clutch lever naman yun. Ito pang brake. Kasi parang mga 2 weeks ago, tama ba? 2 weeks ago o mga 1 week ago, sumemplang ako sa motor, may biglang dumaan na aso, nag blind spot, di ko napansin agad. Pero mabagal lang naman takbo ko kasi kung mabilis yung takbo ko, di mapupuruhan din ako. Kaso mabagal lang din, kaya hindi ako napuruhan. Ang nangyari lang, tumumba yung motor, tumama yung ganto, kaya naputol yung part na may gitling. May gitling kasi ito pagka sa YTX may gitling. Sa ganito mismo naputol yung stock brake lever nung Yamaha YTX 125 natin, mga tropa. So kaya umorder na lang ako sa Shopee kasi sa mismong Yamaha medyo mahal. Parang nasa 320 pesos yung ganito nila, isang piraso lang yan Tapos ano pa siya, mga 2 to 3 weeks pa bago dumating, o orderin mo pa. Ito parang wala pa atang 1 week, nandito na. Ayan, yung ating brake lever ng Yamaha YTX 125. Mamaya ko na sasabihin yung presyo kasi nakalimutan ko rin. Check ko muna doon sa Shopee. At yun, sumemplang ako kaya bumili ako nito. Bukod doon, ito lang naman yung pinakamalalang naging tama. Yung handlebar ko medyo nawala rin sa alignment, pero diniskarte ko na lang, pinukpok ko na lang, at ayun, medyo umokay naman. Nagagamit pa naman.
At yun, sa awa ng Diyos, yun lang yung nangyari sa atin, ano. Sa tagal na nating nagmomotor. Yun, aso lang yung makapagpasemplang sa atin. Kaya kayo, dahan-dahan lang din at alisto, alerto pagka nagdadrive kayo ng motor. Ayan. So, ito ay model, ito. Ayan. CSL brand, genuine parts. Parang aftermarket na to. Model STX 125. Ano siya, no? Pang STX 125. Ang alam ko kasi ang parts ng STX 125 may mga kaparehas sa YTX 125, no? Ayan. Kaya yun yung ano niya. Compatible to sa Yamaha YTX 125 natin, mga chong. Ayan. Yan na. At ang pangalawa, ito, pangalawang order ko na ng sprocket to kasi gusto kong itry ito. Ang unang order ko ay 42 teeth na sprocket. Same brand, no? CSL din. Pero hindi ko pa yun nakakabit. At binidyoan ko din yun. Ang problema, nasira yung phone ko. Yung video nasa phone ko. Hindi ko pa napapagawa yung isa kong phone. Yung Samsung A535G. Tsaka ang tagal na rin ng video, hindi ko pa na-upload. Pero yun, nakabili na nga ako ng ganito. Bali, dalawa na yung ganito ko. Yung una kong binili, 42 teeth na same brand. Bumili ako ng 40 teeth kasi gusto ko siyang itry kung paano yung magiging performance niya dun sa ating Yamaha YTX. Hindi ko pa kasi natatry yung 40 teeth. Ang natry ko lang yung 42 teeth. Natry ko na yung before, pero yung nabili ko, madaling mapudpod. Kaya hindi ko masyadong tamang term doon. Hindi ko masyadong nagamay o naramdaman kung ano yung naging performance niya kasi ang bilis niyang mapudpod, lububog na agad to. Ayan. Kaya gusto kong itry ang 40 teeth. Bali ang presyo na ito mga chong, etong brake lever 51 pesos lang. Ayan. Imagine mo yung presyo ng stock parts na original 320, tapos ito 51 pesos lang. Napakalayo ng presyo, ano. Kung halos parehas lang din naman, hindi naman nagkakalayo. Dito na tayo sa medyo mura. Although okay yung stock parts para sa akin, kung may pera ka, kung may budget ka naman, doon ka na sa original parts, doon sa stock parts. Pero sa katulad ko, lalo na ngayon, medyo nagtitipid, nag-budget. Siyempre, dito na tayo sa mura. Ayan, 51 pesos lang, di ba? Saan ka pa? Ayan. Brake lever, 51 pesos. Dito naman sa sprocket, ang kuha natin dito. Nakabili ako before, yun nga, 42 teeth dito sa shop dito sa area namin, dito sa Naik, Cavite. Yung napagbilang ko noon parang nasa around 300 pesos. Yung ganito nila, parang around 250 to 300 pesos yung ganito Hindi ko pa alam kung original yon, pero mukhang hindi kasi parang wala pang isang buwan o may isang buwan ko lang nagamit, parang ganoon. Hindi ko na maalala. Napudpud na agad, ano. Tsaka hindi ganito yung kulay niya, parang ordinaryong baka lang yung ginamit doon. Basta talagang lumubog agad yung yung mga ngipin niya, yan, lumalim yan, ganyan. Ayun nga, 250 to 300 pesos, more or less, naglalaro yung presyo ng ganda nila. Pero sa Shopee na pinagbilang ko na ito, 159 pesos lang. Napakalayo ng presyo, no? Kaya, ewan ko, pero titignan din natin yung quality nito based naman sa review. Okay naman to mga parts ni CSL. Marami rin naman gumagamit. Kaya, testing din natin, no? I-update ko rin kayo pag nalagay natin. I-update ko rin kayo pag na-install na natin to at pag nagamit na natin. So, yun, itong sprocket ay 159. Total of 210 itong dalawa. Plus meron tayong 40 pesos na shipping fee. Wala tayong shipping voucher, kaya hindi tayo nakagamit ng shipping voucher. 40 pesos shipping fee plus meron pa
handling fee na naman na 5 pesos. Yun, meron siya. So, total of 210, 40, tapos 5. 255 pesos lahat to. Ganun lang siya kamura. Imaginein mo, yung presyo ng lever sa mismong Yamaha, may sobra ka pa. Kasi 320. Ito, lang, 255. May sukli ka ba doon sa 320? Pero yun nga, tulad na nasabi ko, kung may budget ka, dito ka na sa original parts. Yan na, yung ating unplasticking ngayon. Ayan, last na to. Kanina nag-unplasticking ako ng mga switch. Pinaghiwalay ko sila para bukod yung video. Tapos, yung video ng pag-install nito sa ibang video na rin, ano? So, abangan nyo na lang. Hanggang dito lang tong video na to. Peace, rock and roll. Kita tayo next video mga chong.